Magandang hapon po, no? Ngayon, ang ating pag-usapan po ay patungkol po sa yung tatlong Chinese na pinatay doon sa Davao Penal Colony, na kung usisain mo ang mga presentasyon ng mga testigo, huling-huli na si Digong ang nag-utos nito. Ang pagkahuli dito kay Digong ay dahil sa nagsalita na yung mga inutosang pumatay at yung warden mismo ng Davao Penal Colony ang tinanong na nandun at nahuling-huli siya na talagang ginawa nila ng paraan para mailipat at magsasama sa isang Bartolina yung papatay na dalawa na si Rolando Magdadaro at saka si Leopoldo Untalantan at saka yung tatlong Chinese. So, ito ay magiging ebidensya na ito nasa magiging ebidensya labang kay Digong at magagamit pa na ebidensya sa International Criminal Court. At ito lang, maiksing vlog lang ito para malaman ninyo lahat. Okay? So, kumbaga, ang palitan dito ng salita, ma-observe ninyo ay dito nyo makikita kung huli sa kanilang mga bibig ang litrato o ang mukha ni Digong Duterte sa likod na siya talaga nagpapatay nitong tatlong Chinese. So lumalabas po sa teorya ng kwento ay labasta lahat ng mga kakompetensya sa droga ay pinapapatay ni Digong. Tandaan mo, 2009, hindi at 2000, kung 2007, 2008 na yung mga drug lords din na huli. Sa Parañaque at Cavite pa sila nahuli, tapos dinala sa Davao Penal Colony. Ano meron dyan? At panahon ng umupo si Digong, ay saka yung utos pumasok. Kapag pasok ng utos, ay ibig sabihin nun ay anong ibig sabihin? So, ibig sabihin nun talagang sadya ni Digong. At bakit interesado si Digong? Anong dahilan? So, ibig sabihin maaring tama si SPO3 Arturo Las Cañas. Sa kanya sinabi na na-discover niya na may pinapapatay sa kanya noon yung mga Chinese. At all the while, nalalaman ng mga Chinese pinapatay sa Davao ay mga kakompetensya din sa droga. At na-discover niya na si Michael Yang at saka si Digong Duterte ay isang droga lamang sila. So, sila ay makakutsaba. At ang tawag niya sa kay Digong Duterte ay Lords of all Drug Lords sa Southern Philippines. Yan ang sabi mo. Pero alam mo, akalain mo na yung mga kay Michael Yang pa pala, yan yung mga drugs dito na natatagpuan sa Pampanga. Pati yung sa tondo na 6.7 billion, lumalabas na kay Michael Yang doon yung control. So, yan pong ating isisiwalat kaya. At para malaman natin, ipaparinig ko po sa inyo yung hearing na tinutok doon sa importanteng aspeto ng hearing kung saan ito yung quad hearing. So, ako nang in-interview kasi dito si Joby Espinido. Ngayon, pupunta na tayo ngayon dito sa 5005. It's the pleasure of the body to have another set of executive session. It's better for all of us. Is Congressman Fernandez proposing a executive session now? No. I mean on another date. So you want to reschedule the executive session for another date? Yes, Mr. Chairman. If what is the pleasure of the committee? Mr. Chair, I support the proposal of Chairman Dan, considering that we still have one resource person here, and we will be tackling the POGO, wherein we are inviting Ms. Cassandra Leong to be present. So it will take a lot of time. It's already 3 p.m. So
I support the suggestion that we have the check. Fortaleza is Congressman Johnny Pimentel. You are Yan, recognized. si Thank you, Mr. Jimmy Chair. Fortaleza ang I'll unang direct my nakakulong doon questions to na interviewin. our Pakinggan resource ninyo na person. maigi. Magandang hapon sa iyo, Jimmy. Good afternoon, Your Honor. Anong buong pangalan mo, Jimmy? I am former Police Major Jimmy Muchada Fortaleza, Your Honor. Saan ka nakakulong ngayon, Jimmy? I am presently detained doon sa Sablayan Penal Farm, Your Honor. Gano'ng katagal na nakakulong na? For 16 years na, Your Honor. Anong rason ba't, Mr. Chair, nakulong ka, Jimmy? I was convicted for a crime of arbitrary detention with murder, Your Honor. Arbitrary detention with murder. Yes, Your Honor. Anyway, Jimmy, Mr. Chair, meron kang sinumite rito na sinumpaang salaysay sa Quad Committee. Itatanong ko lang sa iyo, ito ba ay pawang katotohanan, itong sinumite mong sinumpaang salaysay? Yes, Your Honor. Okay. By the way, ang nagtatanong pala si Congressman Johnny Pimentel na dating gobernador ng Surigao del Sur. At ang titanong si Jimmy Fortaleza, sa pananalita niya, halata ko na siya ay tubong Ilonggo. At ang kanyang background ay siya ay police officer na kaklase sa batch 1997 siya. Kaklase niya siya ni Regine Garma na siyang mababanggit pamaya na pinupuntahan siya doon sa Dapicol. Ang Dapicol ay Davao Penal Colony. Ang pangalan dati, kaya Davao Penal Farm. Kung hindi mo marapatin sana, Jimmy, ay isa-isahin ko lang ito para malaman naman ng mga miyembro natin ano ang laman nitong sinumpaang salaysay mo. Unahin po natin, nung July 2016, dito sa paragraph 2, sinabi mo na matapos manalo si President Duterte, nung 2016 elections, binisita ka ni Colonel Ruina Garma, Colonel Villalita, at Colonel Grijaldo. Ano po ba ang pakay nitong tatlong matataas na opisyal at bakit ka binisita noong July 2016? Tandaan po sa July 2016. So, binisita siya, nakakulong siya noon sa Dapicol, Davao Penal Colony. Ngayon, ang pag-usapan nila dyan, yung tatlong Chinese na pinatay, no? Si Li Lanyan, Chu Quintong, at saka si Wong Minping. Ngayon, para maintindihan ninyo, yung background dito ayon sa balita na lumabas noong August 16, 2016, ay pinatay ito noong August 16, 2016, yung tatlong Chinese. At pinalabas na nakipagtalunan daw, debate, init ng sagutan ang pinag-umpisahan. Kumbaga, ginawa na lang ng kwento. Pero ang totoo ay sinadyang pinatay yun. So, lumalabas dito na yung tatlo ay pinatay nung dalawa. Dito sa balita ay hindi pa sinabi kung sino yung mga Pilipino na ginamit para pumatay dito. So, ang namatay dyan si Chu Quintong alias Tony Lim, tsaka si Wong Minping alias Wang Mingping, at tsaka yung isa si Wang Li na. So, ang kwento nito, ang couple dito na si Li Lanyan, si Jackson D, at saka si Wang Lina ay naka-eskapo habang sila ay tinatransport ng convoy ng BGMP at hinarang ng 10 lalaki ang convoy habang sila ay papunta sa hearing doon sa Cavite City. Cavite. So sila ay nakuha ng 10 na humarang pero nahuli sila noong July 2013 sa San Juan City. So ano ba meron nito sa tatlong Chinese nito at bakit interesado sila at ipapatay dito sa sa Dapicol? At alam mo, galing pa ng bilibid itong mga nakakulong na ito, nilipat sinadya doon papunta sa Dapicol. Okay? At saka yung ito, titingnan natin, ipatuloy na natin si Johnny Pimentel. Actually, Your Honor, pumunta sila doon para bumisita sa akin. Itong tatlo, si Colonel Garma, Colonel Villela, at saka Colonel Grijaldo. At first, usap lang kami tungkol nagkamustahan. And maya-maya,
kinausap ako ni Colonel Garma at may tinanong siya sa akin with regard sa mga Chinese drug lords na nakapiit doon sa Davao Penal Colony. At tanong niya kung saan ito nakakulong. So, sabi ko sa kanya, nandyan yan book sa foreigners quarter. Tapos sabi ko, bakit book? Sabi niya, meron lang kaming operation against sa mga Chinese drug lords na nandito. Okay, si Colonel Garma, babae yon, Ruina Garma. At siya ay ma-operation daw. Bakit kakausapin niya ditong kaklase niya na nakakulong na si Jimmy Fortaleza? Parehas lang PNPA graduate. Tapos, bakit pakay nila yung tatlong Chinese? At bakit ito nagyari noong July 2016, kauupo pa lamang ni Digong Duterte? Pakinggan natin ang kasunod na sinasabi niya. Nung sinabi niya, Jimmy, ni Colonel Garma, doon na tayo mag-concentrate kay Colonel Garma, no? Kasi yung dalawa, mukhang wala namang tinanong sa'yo, wala namang ikang ang pinag-usapan ng maselan. Nung sinabi sa yung may operation kami dito, ano ang pagkakaintindi mo nun? Sa pagkakaintindi ko, Your Honor, that would be possible intel gathering or investigation with regards sa anti-illegal drugs operation, Your Honor. Ngayon, may binanggit ka rin dito sa paragraph 3 na sinabi mo dati pa ay malapit na si Colonel Garma kay Duterte dahil mula ng pagka-graduate namin sa PNPA ay sa Davao na siya nakatalaga. Ba't mo naman nasabing si Colonel Garma ay malapit kay Duterte? Since we graduated from the academy, Your Honor, doon na siya na-assign sa Davao. At saka alam naman natin na si President Duterte ay dating mayor doon. At since 1997 up to 2016 ay doon pa rin siya. So I assume na ganun siya kalapit kay President Duterte, Your Honor. Okay. So ibig sabihin nito, si Garma na lumapit sa kanya at talagang nang gumraduate sila sa PNPA ay doon na siya naka-assign sa Davao. So ito po yung unang ebidensya na magpapakita na kung bakit pumunta si Garma doon, yun ay utos ni President Duterte. At saka may tanong pala si Nika Generoso Minor at ang pinakabago po kay Mr. Lapid po ngayon ay si Bantag na lang hinahanap at saka yung ita-trial pa yung si Christopher Bacuto at antay natin yung dalawa, yung isa doon na napatay pero hindi pa kami mananiwala na si Orly na yung namatay ay si Orly na yun. May dalawa pa si Israel at saka si Ed Dimakulangan na magkakapatid ang hindi pa nahuli. So yan po ang update ngayon at yung killer ay nasintensya na po. Balik tayo kay Duterte na kwento dito. Okay, after nung first meeting ninyo ni Colonel Garma, kung saan sinabi niya sa iyo na meron silang operation sa Davao Penal Colony, nung linggo ng Agosto 2016, tinawagan ka ulit ni Garma dahil gusto niya makausap si Superintendent Gerardo Padilla. Totoo po ba ito? Yes, Your Honor, that's true. Totoo po. So, saan mo nakitang nag-ausap si Colonel Padilla at saka si Colonel Garma? Sa office po ni Colonel Padilla, Your Honor. So, sinamahan mo si Colonel Garma, ganun ba? No, Paano mo nakitang magkasama si Colonel Garma at si Colonel Padilla? no, Your Honor, through cellphone po. Through cellphone. Yes, Your Honor. So, tinawagan ka ni Colonel Garma na gusto niyang kausapin si Colonel Padilla. Yes, Your Honor. So, binigay mo yung cellphone kay Colonel Padilla na galing ang tawag kay Colonel Garma. Ganun Yes, po ba? Your Honor. Sa pagkakala mo, ano kaya ang pinag-usapan nila? Nadinig mo ba? Anong pinagsapan ni Superintendent Jerry Padilla at saka ni Colonel Garma? Hindi ko na po narinig yung pinag-usapan nila, Your Honor. Sa iyong salaysay, Jimmy, sinabi mo naman ng Agosto 8, 2016,
tumawag ulit si Colonel Garma sa iyo. Ito ay pangatlong tawag na. Kasi unang tawag sa iyo ay July 2016, kung saan tinanong niya nasaan yung mga foreign o yung mga Chinese nationals na inakasuhan ng droga. Tapos nung unang linggo ng Agosto, tumawag na naman sa iyo kasi gusto niya makausap si Superintendent Jerry Padilla, at nung Agosto 8 ay tinawagan ko uli. Sa Pangatlong tawag yun. tawag ni Colonel Garma, ano ang sinabi sa iyo? Nung tumawag si Colonel Garma, Your Honor, ang sabi niya, Bok, okay na. Nag-usap na kami. Ako na bahala. So, ibig sabihin, obvious na to na si Colonel Garma ang nakipag-usap kay Warden Jerry Padilla na kung paano papatayin itong tatlong Chinese. At tandaan niyo yung petsa ng pagpatay ng Chinese, August 16, 2016. Ito pinakahuling usap lang, pangatlo is August 8, 2016. May mga tao kami dyan sa loob. Okay. After noon, tumawag na naman po uli, Jimmy, si Colonel Garma ng Agosto 11, 2016. Ano naman ang sinabi niya sa pang-apat na tawag niya? Sa pang-apat na tawag niya, Your Honor, nag-request siya sa akin na baka pwedeng dalhan ng pagkain yung mga tao niya dahil naipasok sa loob ng Bartolina. Tinanong ko siya, bakit, Bok, ano nangyari? Sabi niya, yung mga tao doon niya nahulihan ng illegal na droga doon sa maximum compound. So yan na yun pinasok na nahulihan daw kuno ng droga. Ang tinutukoy ng dalawang tao na napapatay sa tatlong Chinese ay si Rolando Magdadaro or Andy at saka si Leopoldo Tata Untalantan. So ang huli na yon, malalaman nyo ba ng huli, ay drama lang yon. Nahulihan kunwari ng sachet na walang laman. So para magiging magkakaroon ng pagkakataon na dadalhin nila, isama nila sa isang Bartolina yung dalawa sa tatlong Chinese na papatay nila at binigyan po sila ng kutsilyo o 29. At nagkataon naman na may ika doon sa katabi ko, Your Honor. Tinanong ko, sabi ko, sino ba yung mga nahuli dyan sa loob na bago? Sabi nung ika, sabi niya, sir, si Magdadaro. Yun lang, sir, na mention niya yung Magdadaro na pangalan. Hindi ba niya minention yung Leopoldo Tan? Hindi pa, sir, hindi. Magdadaro lang. Itong si Magdadaro, ay kilala mo ba nung nasa loob ka ng bilanggo? Hindi, sir. So No, sir. anong order ni Colonel Garma sa iyo? Padalhan lang, sir, ng pagkain. So pinadalhan mo sila ng pagkain mula Agosto 11. Hindi po ba? Yes, sir. August 11. Sabi mo rin dito sa iyong salaysay, nung hapon ng Agosto 13, hindi po ba ang sabi mo kanina na inorderan ka ni Colonel Garma na padalhan ng mga pagkain, sigarilyo, mainom, yung dalawa, si Leopoldo Tan at saka si Magdadaro, doon sa Bartolina, hindi po ba? Yes, Your Honor. Itong sa salaysay mo, nung Agosto 13, may nabalitaan ka na nagkaroon na naman ng inspeksyon doon sa Chinese o sa foreign wards, sa mga selda na kung nandoon ang mga Chinese national. Sinabi mo na nagkaroon na naman ng inspeksyon kung saan nahulihan yung tatlong Chinese national ng droga. Hindi po ba? Hindi po, Your Honor, yung droga nahuli doon sa Chinese national. Sa pagkaalam ko po, cellphone po yung mga nahuli sa kanila. Ano ang nahuli sa kanila? Mga cellphone po ang mga nahuli sa kanila. Okay. Nung nahulihan sila ng cellphone, saan na po sila dinala? Dinala po sila, Your Honor, sa Bartolina. Dinala Yun. doon sa Bartolina. So, yun na yung setup. Kunwari nahuli ng cellphone, tapos dadalhin sa Bartolina pang disiplina. Ang dalawa naman, si Magdadaro at saka si Ontalantan, ay kunwari nahulihan ng Cebu na may sachet, pero sachet lang yun, walang laman na Cebu, para idalhin din sa Bartolina. Pagsasamahin sila doon ng Chinese, tapos may bit-bit na 29 o korta, itong si Magdadaro at saka si Ontalan para patayin nila tatlong Chinese. Saan si Magdadaro at saka si Leopoldo Tan, hindi po ba? Yes, Your Honor.
Nung gabing yun, nung Agosto 13, kung kailan dinala yung tatlong Chinese national doon sa Selda 6, kung saan nando na si Magdadaro at saka si Leopoldo Tan, ano po yung nadinig mo nung gabing yun? Mga bandang alas 8 ng gabi po yon, Your Honor. Nakarinig kami ng komusyon at saka sigawan sa loob ng Bartolina. At what we did was, try namin na tiningnan doon sa taas, umakyat kami, kung ano nangyayari, to check. Ang problema, may nakatakip na kumot doon sa mga selda. So, ang ibang mga ika, sumisigaw na ng tama na yan, tama na yan. Kasi madilim po doon, Your Honor, hindi masyadong maliwanag. Pero yung ibang ika naman, tumakbo doon sa gate para i-inform yung duty na may gulo doon sa loob ng Bartolina. So, hindi mo pa alam kung bakit nagkakagulo nun. Hindi pa po, Your Honor. Pagkatapos ng gulo, ano na ang nabalitaan mo? Ayun ang nabalitaan namin, Your Honor, na yung tatlo, pinagsasaksak. Tatlong Chinese nationals, pinagsasaksak doon sa loob ng Bartolina. Yan po ang pinagsasaksak yung tatlong Chinese. Kinongratulate pa sila dyan ni Duterte at tumawag si Duterte sa telepono ni Warden at kinausap si Leopoldo Talantan at kinongratulate siya. Sinabi, grabe ka, ginawa mo pa na parang dinuguan na. Yan. Tapos hindi po ba ay tinawag nila nung mga gwardya na si Noni Foro, si Gerardo Padilla, hindi po ba? Para puntahan yung nangyari na insidente. Ang una pong tumakbo, Your Honor, si Sir Foro. Kasi sila ang duty during that time. After few minutes pa po na nakarating si Sir Padilla. So nakita mo na dumating si Superintendent Padilla doon sa Selda 6. Yes, Your Honor. Tapos nakita mo rin na pinusasan na kagad si Leopoldo Tan at saka si Magdadaro, hindi po Yes, ba? Your Honor. Mr. Chair, kaya po tinatanong ko si Jimmy Fortaleza dito sa salaysay niya. Because itong salaysay ni Jimmy Fortaleza corroborates sa sinumpaang salaysay din ni Leopoldo Tan na kung saan sila inutusan ng mga matataas na officials sa CIDG para patayin yung tatlong nasyonal. Tugmang-tugma po dito sa salaysay ni Leopoldo Tan, paragraph 16, kung saan dito nakalagay sa salaysay ni Leopoldo Tan, nung pinalabas sila ng gate para kausapin si Art Narsoles, nandoon din si Colonel Garma at sinabihan yung isang empleyado ng Dapicol na gusto niyang kausapin si Major Fortaleza. Itugma-tugma po doon sa sinabi ni Fortaleza na siya ay kinausap ng July 2016. So it is very clear, Mr. Chair, na itong si Colonel Ruyena Garma ay heavily involved dito sa pagkapatay ng mga Chinese national. Mr. Chairman, The can I affidavit- interject? Mr. Chairman, can you read paragraph number 16 on the record? Dito po, salaysay po ni Leopoldo Tan. Nung papalabas kami ng gate, narinig ko yung isang empleyado na puntahan si Fortaleza, meaning si Major Fortaleza. Sabihin nyo na may dalaw siya, ang classmate niya na si Garma, kung saan sinasabi niya sa buunang salaysay ni Jimmy Fortaleza na totoo ang classmate niya. Ito rin po ang sinasabi ni Leopoldo Tan. Mr. Chair at saka sa ating mga miyembro, Leopoldo Tan and Jimmy Fortaleza hindi po magkakilala. Pero tignan ho ninyo dito sa salaysay sila, tugma po, parehong-pareho po, pati petsa, pati yung date na sinasabi nilang
pumunta doon si Colonel Garma. Ang Garma na tinutukoy ay si Lieutenant Colonel Riona Garma na sa pagkakalam ko ay taga CIDG. Oh, sige, hanggang dyan lang muna tayo, no? Ang pinupunto lang dito ay nagtugma, hindi magkakilala yung dalawang killer at saka si Jimmy Fortaleza. Pero hiwa-hiwalay sila nagbigay ng salaysay, pero nagtugma. So ibig sabihin, ang puntos ni Congressman Johnny Pimentel ay totoo po ang sinasabi nila. At dito malalaman mo, kapalit po ang pag-usapan nila ay bibigyan ng 3 milyon itong dalawa. Si Rolando Magdadaro at saka si Napoleon Ontalantan. Pero ang binigay sila ay niloko pa sila, 2 milyon lang binigay. Bakit 3 milyon? Kasi 3 Chinese ang patayin. Pero diyan ka magugulat. Bakit nagpapatay ng mga Chinese? Ano ang interes ni Digong doon? At bakit magbibigay ng 3 milyon? At kumpirmado naman tayo na si Digong nagpautos doon sapagkat si Lieutenant Colonel Garma ay tao ni Digong ever since pagka-graduate pa lang sa PNP doon sa kay Digong. So yan po ang ating ebidensya ngayon at dudugtungan ko yan sa kasunod na live ko. So magandang hapon po sa lahat. Ricky Mantili, William Tacod, Terde, Francisco Oy, Mami Marilo Fabian, Nerfe Estipuna, Jukino, dako niyang challenge, Kapsat, mga naimbang Amalem, sa mga Bicolano, maray na hapon. Sa mga sa mga Kabalenko, Mayapagat Panapon. Sa mga mga Bisaya, mga Cebuano, Ilonggo, maayong hapon kaninyong tanan o sa inyong tanan. O sa mga Surigao ron, maadyong hapon sa inyo hurot. Ayaw mga kababayan ni Johnny Pimentel. Yan ang ganun sila magsalita. Ang L ginagawang Y. Tapos si Romel Bengson, si Braxy, tapos si Ricky Mantili, Roselier Cruz, Elliot de la Cruz, DJ Antalan. So si Francisco Melendez, magandang hapon. Diyan sa Amerika, si Elisa Divina, tapos si Nika Generoso Minor. Hayaan mo magbibigay lang ako ng update tungkol po kay Percy Lapid. Cashier Norbaba, Integrated United Driver Alliance in Hong Kong. Ben Gonzaga, umayak aking apo. Los Panadero, Cesar Balmaceda, Ever Lingaw, tapos Jenna Kasama, Renato Roquillo, Edig Ignacio Romel Garcia, Elliot de la Cruz, Alfred Para, Ferdinand San Juan, Justado Villa, Bobby Maso, Wander Mike, Jigger Yarte, Erisindro Balcantos, yun, si Juan ni Baldi ito, DJ Emilian, Castor Drumbaba, Roberto Banay, Jimmy Ariopagita, Sebastian Sartin Gonzaga, Jelly Robles, Buzz Vibe. Sige, magandang hapon po sa inyo lahat. At magandang hapon, Digong Duterte. Kahon ka na. Jebina Apostol. Magandang umaga. Magandang hapon pala. Raul Diamante, Tiger Lily, Erlinda Cax. Ben Gonzaga, mag-usap tayo. Tatawagan kita tungkol dun sa isang pinatay naman sa panahon ni Duterte. Magandang hapon po sa lahat.